In the simplest terms po, ano nga yung extrajudicial settlement at bakit po siya mahalaga para alam po ng mga pamilya, ng mga family Po. members po? Alam niyo po, pag namatay po ang isang tao at may naiwang mga ari-arian, dapat ho maisaayos ho yan para maibigay ho dun sa kanyang mga tagapagmana. Okay. Yung extrajudicial settlement, yan po nangyayari ho yan kung ang namatay ay namatay na walang last will and testament at wala ho siyang utang na naiwanan. Kaya ito hong kanyang mga compulsory heirs, yung mga tagapagmana, ayon sa batas, pwede po silang mag-usap-usap, okay? Mag-usap-usap at wag nang pumunta sa korte, pag-usapan lang papaano ho nila yan hahatiin. So yung mga heirs ho yan, dapat sana all of legal age, pero kung may mga minors ho na iwanan, tulad ho ng mga anak, Oo. they can be represented by their legal or judicial representatives duly authorized for the purpose of settling the estate of the deceased. So yan, isang kung maraming, kumbaga, itong pinakamadaling paraan para masettle kasi hindi ka napupunta sa korte. korte. Pero, importante na yung namatay, walang last will and testament at walang utang na iniwanan. Pero Tapos lahat yan, documentation na lang. oo. Dean, just a follow-up question. Sino yung mga legal na heir? Kasi you mentioned nga, no, yung mga legal heirs. So who are qualified to be called the legal heirs? Okay, kung ang namatay na tao ay may asawa at meron siyang mga anak, okay? Ang legal heirs po niya ay yung asawa at yung mga anak. Okay. Ang mga magulang, hindi po. Pero kung namatay ho na may asawa na walang anak, Yeah. okay? Ang mangyayari, the wife or the spouse rather will inherit together with the secondary compulsory heirs, the parents. Kung wala siyang asawa, parents ho niya yan. Oo. Kung namatay ho siyang single, walang asawa, walang anak, wala ng parents, yung tinatawag ho nating collateral relatives o yung mga kapatid. Yun naman ho ang kanyang tagapagmana. Okay. Dean, ang mga lahat po ba ng kaso ng extrajudicial settlement ay natutuloy? Yung mga kaso po na nagiging komplikado, ano po yung usual na dahilan kung bakit hindi Ma'am, pag natutuloy? nagka-extrajudicial settlement po kayo, wala po huyang kasuhan. Yan po ay isang dokumento na pipirmahan lamang po ng mga tagapagmana Oo. sa harap po ng isang notaryo publiko. Nagkakaroon lang po ng kasuhan kung hindi ho sila magkakasundo kung papaano ho ang hatian sa mga tawag dito po sa mamanahin. Oo. Or kung may last will and testament, yan talaga hong required para pumunta ho po kayo sa korte.